nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos nun inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo. Hindi nyo nga, kaya nga nakakainis ang Pilipinas Nakakainis. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Huliin siya, isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda dyan, kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo Bobo ka talaga pangag ka Binabasa mo wala ka, hindi galing sa puso binabasa mo Tarantado. Saka nakakita. Alam mo, binaboy mo yung Office of the President Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo, nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang Kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat, no?
Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat, basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa yan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No! Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tanginan nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? O